92.3 Radyo 5 True FM, dito tayo sa totoo. Mga kapatid, it's 10 minutes makalipas ang alas 12 ng tanghali. At eto na nga po ang ating programa na kailangan ilakas nyo na ang inyong mga radyo dito sa 92.3 kung kayo man po ay naiipit sa trapiko. O kaya naman ay naiipit dyan po sa naglolokong seatbelt ninyo. Manong, bababa na po ko yung seatbelt, sira po. Sa lahat ng mga nag-grab dyan, ha? Sa lahat ng mga taxi driver, ingat-ingat lamang po, ha? Sana naman yung maintenance. Maintenance. Ng inyong mga sasakyan ay gawin nyo ng gawin. And speaking of maintenance din, ha? Syempre, nako, para sa lahat po ng mga nakapag-lunch na ngayon, merong kailangang inumin na gamot. Inumin na. Wag nang unahin ang wento ng wento. Ala namang wenta. Sige, lalo na kapag ang inyong mga gamot po ay yung medyo mahapde, kapag walang laman ang inyong mga tiyan. Merong mga ganyan sa lakas ng gamot. Naku, ang sakit sa tiyan. O kaya ang sakit, o kaya ang pait. Kaya habang may laman ang inyong mga sikmura, sige na. May mga maintenance dyan, maintenance medicines. Nay, tay, wag in denial. Inumin na po iyan. At syempre, sabay tutok na nga po dito sa ating programang H2H Heart to Heart dahil nandito na nga po ang inyong Kuya Poy, ang inyong Kuya Popoy. Oo naman, heart to heart na nga po tayo. Wag na natin patagalin pa. At syempre, ang aming pong pakiusap araw-araw, i-share na rin ang ating live stream for today. In fairness, merong nakakaluhang 5 mga nag-share. At naging 6 na. Nakakaluha naman. Ganun ba? Mahina na ba si Kuya Poy sa inyo? Ano ba naman? Halika na. I-share mo na ng i-share, no? Para naman yung mga tropa natin, yung mga kaibigan natin, kahit na si Bossing, mapanood yung mga tinututukan ninyo. Malay nyo, ma-impluwensya nyo pa katulad ng dati. Na-impluwensyahan pa natin, no? Dahil nakakaantok nga po pagkatapos ng pananghalian. Pero kapag ka nandito ang mga kwento ng Dear Kuya Poy, kapag ka nandito ang mga revelasyon sa H2H Confessions, at nandyan din ang pampagising nating mga katanungan sa Love Question of the Day, nako, meron ho ako mga kilala talaga na ini-encourage pa ang kanilang mga trabahante, ang kanilang mga trabahador. Sige na, makinig na kayo sa H2H sa 92.3 at hindi kayo aantukin habang nagtatrabaho. Ganoon po yan. At syempre, dahil nga po ang oras na natin ay mabilis na umuusad, maganda rin na mabilis na nating malaman kung ano nga ba ang mga issue ng ating mga makakausap ngayong tanghaling ito. Pero bago po yan, ang aming munang paalaala mga kapatid, mamimigay po kami ng Sulit TV Box hanggang sa pagtatapos ng ating wento. Antabayanan nyo lamang saan ba natin makukuha? Sino ba ang mapalad na tatamaan ng swerte ngayong tanghaling ito? Tumpisa na nga po natin ang pagpapaamin sa pamagitan ng ating H2H Confessions. Ganito po kasi ang nangyari mga kapatid. Blanco pa rin itong si Becky sa kung papaano nga ba niya haharapin ang kanyang malaking problema ngayong nalalapit na ang kasal niya sa kanyang fiancé na si Randel. Ang totoo po niyan kasi mga kapatid, itong si Becky ay para bang gusto raw mag-back out o gustong umatras sa nakatakda niyang pagpapakasal kay Randel. Pakiramdam kasi ni Becky parang hindi raw sapat ang nararamdaman niyang feelings para dito kay Randel. Idagdag pa ang pagiging palautang at iresponsable ng kanyang mapapang-asawa. Kaya kausapin na nga po natin, mga kapatid, itong si Becky. Becky, magandang tanghali sa'yo. Hello po, good afternoon. Becky, gaano na kayo katagal na magkarelasyon ni Randel? 4 years po, Kuya Poy. Siya ba ang... kailan siya nag-propose ng kasal sa'yo? Bali,
Last year pa po. Matagal na. So may preparasyon na. Nakapag Opo. ano na ba kayo? Meron na kayong mga provider, meron na kayong mga anong tawag mo rito? Yung para sa wedding ninyo, ano ba to? Church wedding ba? Apo, church po, Kuya Poy, pero hindi naman po yung sobrang, yung engranding. Hindi naman po. Sakto lang po yung Yes. ibinadget lang po. Oo, pero ibig sabihin, may mga preparasyon na. Opo. Naku, kailan ba yung kasal nyo dapat? Bali, this December na po, this year. Malayo-layo pa naman. Opo. Sige. Ayan, sa 4 na taon na pagsasama ninyo, hindi mo ba nakita yung sinasabi mo rito na problema dito kay Randel? Bali, dun po kasi sa 4 years na yun, Kuya Poy, mahal ko siya. Hmm. Pero, alam mo yun, sobrang napaka-irresponsable niya, lalo na pagdating sa pera. Mhm. Minsan, dapat, kami sa bills. Ako na lahat nag-shoulder dahil puro, lahat ng mga kaibigan niya, meron siyang utang, pati ako nai-stress. Hmm. Alam mo yun, na dapat, syempre malapit na yung kasal namin, dapat, na siya, yung focus na siya sa pagbuo ng pamilya, di ba? Hmm. Dahil, syempre may mga gastusin kami. Aha. So, gusto ko sana yung hindi kami mamroblema sa financial. Okay. Dahil at least marunong siyang humawak sana. Oh, yan. Mula Kaso, sa Opo. unang taon hanggang sa mag-propose na siya ng kasal sa'yo. So medyo may problema siya sa kung paano niya hinahawakan ng pera niya. In the first place, saan ba nanggagaling yung mga o ano bang dahilan? Bakit niya kinakailangan na mangutang? balik Kuya Poy kasi, nalulong siya sa Stogal. Bali, Anong sugal sugal ba po. yan? Anong sugal? Bali, nung mga una po, yung mga sabong, ganun, nung mga unang taon, ganyan, mga sabong-sabong lang. Ngayon, may pakasino na, mga ganun na. Aha. O ano pa? Lumalala. Kumbaga, nag-e-evolve. Hindi naman lumalala, nag-e-evolve. Opo. Basta kung ano yung na sugal, yan, gusto niya. Papasukin niya talaga. Sandali. Itatry niya lang daw, ganun. Hanggang sa malululong na siya sa sugal. Yun. So, try lang. Kaya nga sa paalaala natin, game responsibly. Ayan, sa pagdating sa mga sugal-sugal na yan. Di ba? May mga online casino ngayon, yung mga ganyan. Opo. Merong paalaala doon na paglilibang lang. Oo, wag namang gawing yan yung hanap buhay mo at buong araw yan na ginagawa. Ano ba ang trabaho nitong si Randel? Bali, po kami ngayon work from home. Pero employed siya. Opo. Oh. Pero sa bahay lang po kami Yes, oo. VA po, VA. Ano ba yung VA? Virtual assistant? Virtual, yes. Ayan, ibig sabihin, naghahanap buhay naman siya. Kumusta yung Opo. pagtatrabaho niya? Naalagaan naman, may nagtatagal na trabaho. Sa ngayon po, kasi kasama ka siya So, yun po, medyo naaanuhan ko siya na kailangan mag-work kasi ganito, malapit na tayo kasal, ganun. Parang pinupukpok ko siya talaga na kailangan natin yung trabaho para buhay tayo. Pero siya kasi, pagka wala ako, yun. Kumakawala. Opo. Malingat lang Magkulat na ako, hindi mo na naman yung mo, isang client mo, ganito, ganyan. Aba. Ganun po, sobrang stress po. Oo, medyo stressful na siyang kasama nitong mga nakaraan. Kumusta naman siya kapag ka nananalo? Nababayaran ba yung mga nautangan niya kapag ka nananalo siya? Naku, Kuya Poy. Yan pang kasi syempre, mananalo siya. Minsan mananalo siya ng mga 10, 15,000, 20,000. And then, sasabihin niya lang sa akin yan. Nanalo ako ng ganito. Oo. Pero natalo ulit kasi naghangad pa ako na ganito para lang maibayad natin sa supplier natin sa ganito, ganyan. Ayun. So, minsan niya lang ako na i-treat Kuya Poy nung nanalo siya. Isang beses lang. Saan ka itinreat naman? Kumain po sa labas.
Oo, baka naman Opo. simpleng fast food lang, hindi ba? Opo, simple lang po. Simpleng fast food. Kala ko naman ni restaurant ka man lang, yung merong ano no, merong Naku, yung wala po kuya may po, walang reservation ganun. kayo. Wala Wala. po. Ayan. Eto, no, magandang punto nga po ito, mga kapatid. Lalong-lalo na doon sa mga, hindi lang mga kalalakihan, kasi meron din mga babae na nagsusugal ng napaka-irresponsable na at nagkakanda utang-utang na. Well, inalam ko nga kanina sa'yo, no, kung meron ba siyang trabaho. Meron naman, kamo, na trabaho. Well, sige, merong pantustos para doon sa konti mong paglilibangan. Nga lang, sabi mo nga, nanalo ng 10,000 ng 15,000 pero natalo ng 25,000, 30,000. Oh, edi talo. Suma total, talo rin yun. Opo, total, Oo. talo pa rin. Dahil mas malaki pa rin yung ipinatalo mo. Ayan nga. Ano raw ang pwede niyang gawin? Kaya mo ba siyang bigyan ng ultimatum? At kaya mo ba siyang hamunin na hindi ko itutuloy ang pagpapakasal sa'yo kapag ka ganito ng ganito ang ugali mo? Kasi mahirap yan. Kapag ka natuloy ang kasal ninyo, sige, maraming salamat, natuloy ang kasal, nagkaanak kayo at ganyan pa rin. At kakatiwala niya pa rin sa mga sugal, yun bang mga kikitain niyang pera sa susunod, magiging delikado yan para sa mga anak ninyo lalo na. Ikaw, walang problema, nagtatrabaho ka 'di ba? Pero talaga Opo. nakakapagod na inexplain mo ba sa kanya na nakakapagod na merong ka-partner na ganyan, na wala na nga na ipoprovide, nangungutang pa. Bali, kinausap ko na po kasi siya, Kuya Poy. Kasi napapagod na po ako eh. Bali, nag-usap na po kami na ganun nga po. Parang tinakot ko na siya na ayoko na magpakasal, ganito, ganyan. Mhm. So, ano lang po, tumino lang po siya ng mga 1 month. Kasi po, meron pong meron pong sa cellphone yung mga stutter po ngayon. Mhm. Ganun. Yun pala, akala ko matino kasi hindi umaalis, hindi nagkakasino, hindi nagsasabog. Online Yun taya. pala, opo, yun pala, ganun po yung ginagawa. Akala ko naman po is matino na. Mhm, So, sayang pa rin po yung mga perang napapatalo niya. Mhm. Okay. Eto okay lang ba basahin natin ang ilan sa mga reaksyon ng ating mga kapatid na mga nanonood? Sabi ni Elma Paderon, naku, baka mamaya niyan, ikaw na ang ibenta at ipambayad niyan. Sa sobrang, I mean, di ba, yung mga pinaghirapan mo na rin, not you, literally, hindi ikaw. Yun nga yung sinasabi natin. Sandali. Ba't ba ganoon? Nasaan na yung babasahin ko? Sabi ni McGrady Ong, OMG ate girl, just saying red flag is waving in front of you. Never settle for anything less. Hindi lang, ayun. Hindi ko na mabasa yung lahat. Ito, sabi naman ni Moonray, huwag ka na magpakasal sa kanya. Naku, iwanan mo na. At si Gail Enriquez, sabi niya, gawin niya na yan, yung pagsusugal. So, need niyang ma-engage ng professional to stop his addiction. Ayan. Bukod ba sa pagsusugal, meron pa siyang ibang mga kinaadikan at pinagkakagastusan? Wala naman po, Kuya Poy. Kasi dapat hati kami sa mga bills. Oo naman. Ganun. May nga po kami, may sasakyan po siya na kinuha na halos ako na po yung nagbabayad. Yeah, pero nandyan pa naman ang mga gamit nyo, hindi pa ba na ibebenta? Yung Betamax, yung VHS, nandyan pa ba? Hindi, wala pa naman po siya sa ngayon na ganong Kuya Poy. Kasi malaki po yung kinikita sa VA. Yun nga, yan pa ang isa. Malaki na nga ang kinikita. Kinukulang pa ng dahil sa sobra rin kasi yung ginagastos. Eto, bibigyan ka namin ng pagkakataon para magbigay ng mensahe talaga dito kay Randel. And please, hindi lang para kay Randel ito. Para doon sa iba na, yes, kumikita tayo. Pero pero dapat merong disiplina pa rin sa paggastos. Sige nga, go ahead Becky, ano ang panawagan mo? Ano ang pwede mong ultimatum para dito kay Randel? Sabihin mo na on air now na. Babe, sobrang hirap na talaga ako sa relasyon natin. Kahit pa mahal kita,
iniisip ko yung future eh. Ayokong mapunta sa lalaking walang inisip na future. Kasi ako puro future yung iniisip ko, kaya ako nag-iipon, kaya ako nag-ano. Pero inuubos mo ako, inuubos mo lahat ng pasensya ko sa'yo. Diba? Wala kang pagbabago. So ngayon, talagang yung pagpapakasal, wala na sa isip ko eh. Alam mo yun? Patunayan mo sa akin, kung totoong mahal mo ako, patunayan mo. 'Di ba? Itigil mo lahat. Please lang, kung ayaw mo akong mawala sa'yo. Pero yung kasal, hindi ko na siguro maibibigay yun sa'yo. Hindi ko na kaya. Hindi ko pa kaya. Mahal kita, oo, mahal kita. Pero, yung kasal, hindi na muna siguro. Dahil marami pa akong dapat intindihin. Kasi sobra-sobra na yung pag-iintindi ko sa'yo. So, sana ikaw naman, sana lang magbago ka. Yun lang po. Maraming salamat sa iyo, Becky. At syempre, ang gusto ko lamang din naman idagdag at gusto kong sabihin para sa mayroong mga problema na katulad nitong kay Randall at kay Becky, please, dapat nyo maintindihan sa mga kapatid natin na wala hong pinagkaiba yan sa pagkakaroon ng third party. Yung hindi nga tao ang inyong ipinalit o ang inyong isinasabay doon sa inyong mga partner, pero 'di ba, whatever it is, whoever it is, 'di ba, pero dito in this case, whatever it is na hinahati yung atensyon, yung pagmamahal, yung pag-aaruga na sana ay ibinibigay ninyo doon sa tao na inyong makakapareha, at yung future na pinaghahandaan ninyo ay wala ngang pinagkaiba doon sa pagkakaroon nga ng third party mismo. Imbis na maibigay mo yung 100% na pagmamahal ng tender love and care, wala. Problema ang ibinibigay ninyo ng dahil dyan sa pagkalulong naman sa sugal. I have no problem. I have friends na merong paminsan-minsan tumataya o ngayon sa NBA nagtatayaan, sa PBA, sa kung ano pa man yung iba. No, I have friends and I've tried yung mga ganyan. Walang problema kung meron kang disiplina, kung maglilibang ka lang. Pero sabi ko nga, kapag ang sugal ay kinukuha na, ang mga gamit mo sa bahay ibinebenta na sa labas, o kaya naman yung kinikita mo ay hindi na sumasapat doon sa ipinansusugal mo, kahit malaki pa nga yung kinikita mo, sobra na yan. Katulad nito, baka mas mawala sa'yo yung mga importanteng mga bagay, importanteng mga tao sa paligid mo. Katulad niyan, Randall, si Becky, nagdadalawang isip na sa pagpapakasal sa'yo nang dahil sa kapabayaan mo, nang dahil sa pagiging irresponsable mo bilang mapapangasawa. Hindi pa man, ganyan ka na. Nahahati na yung atensyon mo, nahahati na yung pagmamahal mo sa kanya nang dahil sa masamang kinahihiligan mo. Kaya tigilan mo na yung pagbibisyo na yan, at sa mga katulad ni Randall, kung ayaw ninyong mawala yung mga taong totoong nagmamahal sa inyo at yung magbibigay at makakatuwang ninyo sa mas magandang kinabukasan para sa inyong dalawa at para sa inyong magiging pamilya. Becky, maraming salamat sa iyong pagtawag at sa iyong pagtitiwala. Gumaan-gaan ba ang iyong kalooban? Opo, Kuya Poy, sobra. Oo, tsaka maganda matakot na talaga itong si Randall dahil Oo nga po yan na yun wala. Sabi mo nga kanina, no, nagulat ako, sabi mo, wala na muna sa isip ko yung kasal-kasal na yan, kahit wala pa naman kayong schedule sa, sa simbahan. Meron na po, Kuya Poy. Pero na. madali naman. Naka-pencil lang yung pencil. Opo. Oo, pwede pang iburahin. Opo. Yan, Randall. Sige, pag-usapan nyo maigi yan at kumbinsihin mo siya. Wala namang madadaan sa mahinahong pakikipag-usap at sabihin mo ulit sa kanya yung mga pinag-usapan natin, ha, Becky? Or ipanood mo sa kanya itong episode natin ito. Opo, isi-share ko po talaga. Yes, please. Dahil hindi mo naman gagawin ito in the first place kung hindi mo siya mahal. Yun yung mas maganda na ipaliwanag mo. Thank you so very much, Becky, and good luck sa iyo, Randall. Sana magbago ka na. Question of the day.
Nako, papaano kung merong ibang nagugustuhan na ang jowa mo? Yan ang ating love question of the day. Ano nga ba magandang gawin dyan? Sabi ni Larida Rain, syempre masakit, Kuya Poy, pero kailangan talagang tanggapin kasi kung hindi na siya masaya sa'yo at meron na nagpapasaya sa kanya na iba, kailangan mo na lang i-let go. Kasi kung saan siya masaya, dun siya, di ba? Anin mo pa yung relasyon nyo, kundi naman... Ay, kung di naman na siya masaya sa'yo, kung ikaw na lang ang lumalaban para sa relasyon nyo, useless na. Kasi hindi na magiging balanse yun kung isa na lang ang nagmamahal at nagpapahalaga sa relasyon. Ayan, sa isang relasyon kasi dapat balanse para makausad ang relasyon ninyo at tumagal kayo anuman ang hamon ng panahon sa inyo. Ayan, si Rain Larida, thank you so very much. Si Rosalina Dalangin, sabi niya okay lang. Kung saan siya masaya, susuportahan ko na lamang siya. Si Janice Dagami, ikaw nga ika nga, truth hurts and the truth shall set you free. Kung may mahal na siyang iba, kahit gaano kasakit ay kailangan ng tanggapin at harapin ang bukas na di mo na siya kasama. Wawa. Ayan, si Sergio Gonzalez, sabi niya, aba syempre, kakausapin ko, tatanungin ko kung anong kulang o sobra sa aming dalawa. Kasi kung sapat ako sa kanya, hindi na siya magkakagusto pa sa iba. Pag-uusapan naman namin, baka mailaban pa. Baka kulang lang kami sa oras at komunikasyon para pag-usapan yung problema. Sabi naman ni Gail Enriquez, hihiwalayan ko na siya kesa naman lolokohin pa niya ako. I will set him free. Jerry May Avelino, masakit pero kailangan tanggapin mo at kailangan na siyang i-let go kasi ikaw rin ang masasaktan sa tuwing makikita mo siya na masaya na sa piling ng iba. At kung i-let go mo siya, sumasakit sa una pero dun siya masaya at balang araw makakahanap ka rin ng magpapasaya naman sa'yo. Alam nyo kapag ganito mga tanong namin, dami-dami nyo na dami-dami nyo mga issue na mga naglalabas, daming hugot. Si Elmo Huego, naku pag ganyan dapat itigil na agad. Kung nafo-fall na sa iba, pakawalan mo na. Oo. Ayan, si Mary France, dito na siya. Kung mahal niya ako, hindi siya magkakagusto sa iba. Yun lang yung Kuya Poy. Ayoko na. Exit left sa stage. Sunshine Tolentino, good day sa'yo Kuya Poy. For me, if the person I love fell for another, I will let him go kasi if he really loves me, kahit pa gaano kahirap ang sitwasyon namin, he will not fall for others. Kaya mahirap magmahal na napilitan ka na lang Pero may iba na, may iba na palang laman ng puso mo. Unfair yon sa mga taong nagmamahal. Ayan, si Alma Aranilio, sabi niya, ang sakit. Ayan, awit. Crush mo pa nga lang pero it hurts na. Pagka sa jowa mo, dapat maging ala detective Conan ka para alamin kung sino nga ba ang new prospect niya para makilala mo ang karibal mo at makagawa pa ng paraan at maiwasan na magiging problema. Sabi nga prevention is better than cure. Papaano nga ba kapag may iba na nagugustuhan ang jowa mo? Well, unang-una, kapag ka naman yan ay dahil lamang sa kapapanood niya ng mga K-drama at ang crush niya ay celebrity na hindi niya naman makikilala, carry lang yan. Hindi, pero seriously, kung umamin sa'yo, kinausap ka, may iba na nagugustuhan ng jowa mo, parang dito sa mga nabasa ko, parang ang dami sa inyo na may iba na siya nagugustuhan, di doon na siya. Parang isinusuko nyo na agad, iwinawagayway nyo na agad yung white flag natin dyan. Pero alam nyo, minsan yung pag-amin ng mga jowa natin ganito, ay gusto lamang nila ng reassurance kung sila ba ay ipaglalaban ninyo. O gagawa ba kayo ng paraan? Because sometimes yung mga ganito is not a call for goodbye. O hindi yan message of goodbye mula sa mga partner ninyo na nagpapahayag na meron silang iba nagugustuhan, kundi it's a challenge. Challenge yan na ibinibigay nila, na ipinadadaan lamang nila doon sa, meron ng iba ako nagugustuhan ganito. May gagawin ka bang paraan? Oo, para naman mas lalo pang sumaya at gumanda ang inyong pagsasama. Laban-laban din tayo minsan, pero kapag ka talagang ayaw na,
ayawan na. But at least, sabi ko nga kanina, ipakita mo naman na lumaban ka hanggang sa huli o hanggang sa last straw, ika nga. Dear Kuya Poy, Dear Kuya Poy, magandang araw sa inyo at sa lahat ng mga nakatutok at lalong dumaraming nanonood sa Facebook Live ng 92.3 True FM. Tawagin niyo na lamang ako sa pangalang Gabo, 28 years old, taga dito sa Parañaque. May live-in partner ako ngayon, Kuya Poy, na itago na lamang natin sa pangalang Vilma. Kasing edad ko rin. Hindi ko alam kung dapat ko bang problemahin ito pero hindi ko rin kasi mapigilan na sumagi sa isipan ko ang tungkol sa pagbubuntis ng kinakasama ko. 8 months na kasing buntis ngayon ang partner ko pero sa mga nagdaang buwan na yon, ni minsan ay hindi ko man lamang naramdaman o narinig sa kanya ang mga food cravings niya kagaya na lamang sa mga napapanood ko mga kwento ng ibang kakilala at ng mga kaibigan ko. Sa totoo lang, Kuya Poy, takang-taka ako sa mga oras na to. Pero ang pagtatakang ito ay unti-unti kong napunan matapos ang isang beses na matapos kong buksan ang cellphone niya. At dito nga ay nadiskubre ko na meron palang binabayaran ang partner ko na kapitbahay namin para bumili ng mga food cravings niya. Sa tuwing nagkakaroon naman ng morning sickness si Vilma, ay sa nanay naman niya ito humihingi ng advice kung papaano niya ito i-handle at gagawin. Kung problemado naman ang partner ko ay sa kanyang best friend naman siya nagve-vent out ng sama ng loob niya. Sobra akong nabigla sa mga nabasa at nalaman ko, Kuya Poy, kasi ni isa sa mga yun ay hindi ko man lang naramdaman mula kay Vilma. Kumbaga, parang kinuhanan lamang ako ng similya para lang mabuntis ito. Para akong ibang tao sa tingin ng partner ko. Kaya nga napapaisip ako ng literal, wala ba akong naiaambag sa kanyang pagbubuntis sa aming anak? Matapos yun ay nabigla ako, Kuya Poy, nang magsabi siya sa akin. At ito ang sabi niya. Una na siyang nag-open up sa akin pero ang kaso ay hindi ko man lang daw siya pinakinggan noon. Pinalampas ko lang daw yun. Doon naalala ko na nagawa ko siyang biruin matapos kong sabihan na ang arte-arte niya pagdating sa pagbubuntis sa unang anak namin. Ang hindi ko lang alam, sineryoso pala yun ng gusto ni Vilma. Hanggang sa lumipas na nga ang maraming buwan ng pagbubuntis niya, ay sinubukan kong bumili ng bulaklak noong Sunday dahil nga Mother's Day. Pero nagawa niya akong prangkahin. At sabi niya, hindi naman daw makatutulong sa cravings niya ang bulaklak sa madaling araw na ibinigay ko. Hindi rin naman daw yun makatutulong sa pagtayo sa tuwing iihi at dudumi siya. Hindi siya galit sa akin, Kuya Poy. Habang sinasabi niya ang mga katagang yun ay ramdam kong malungkot ang kanyang boses. Alam kong mali, pero hindi ko alam kung papaano nga ba ako babawi kay Vilma gayong malalim na pala ang hinanakit sa akin ng kinakasama ko. Sa totoo lang, hindi ko man lang naranasang magising na madaling araw para bumili ng pagkain na gusto niyang kainin at ni hindi ko rin siya naalalayan sa tuwing kailangan niyang tumayo habang siya ay nagbubuntis. Umaasa po ako na makakukuha ako ng payo mula sa inyong programa at sa mga walang sawang sumusuporta sa Heart to Heart. Hanggang dito na lamang. Lubos na gumagalang, Gabo. Especially for you. Alam mo, Gabo, para sa ating letter sender na may problema dahil sa pagbubuntis nga raw ng kanyang partner na si Vilma na hindi man lang siya hinahanapan ng suporta doon sa cravings, doon sa kung ano-ano mga pag-alalay na hinihingi ng isa nagbubuntis. Alam mo, yes, it's a problem but I wouldn't consider it as a big problem sa ngayon. Alam mo, isa sa bagay na dapat maintindihan mo, Gabo, meron talaga mga hormonal changes para sa mga babaeng nagbubuntis. Ako, lalo na the first time, nakaka-relate ako sa'yo. Nangyari yan sa akin dahil kung ikaw ay hindi nahinga ng cravings, ako naman natanggihan ko doon sa cravings na hinihingi sa akin. Ang hinihingi lang ni Mrs. Popoy doon nung nag-crave siya ay isang burger, yung buy one take one.
O, yung buy one take one na mura lang na burger. Yun lang ang hiningi niya sa akin. Tapos sabi ko, pagod ako eh. Tapos hindi ko talaga binigay. Ang sama pala ng loob sa akin ni Mrs. Popoy noon. Pero ito, no, hayaan mo na, intindihin na lang. May mga hormonal changes talaga, may mga mood swings. Ang, dahil nga yun sa testosterone, sa progesterone levels, I wouldn't want to go scientific na sa ganyan. Pero Gabo, relax ka lang. Kung doon siya mas at peace, nagbibigay sa kanya ng suporta na kapitbahay ninyo o kaibigan ninyo yan, sa nanay niya, it's okay. Basta ngayon na alam mo na, suportahan mo pa rin siya emotionally, ayan, at wag mo nang ikasama rin ng loob, wag mo nang salubungin pa. Nung nagbigay ka sa kanya ng bulaklak ng Mother's Day, wag mo nang masyadong maliit yan, it's too minute of a detail para sumama pa ang loob mo. Mas mahirap yung dinadala na bata nung iyong mapapangasawa pala ng live-in partner. Mas yun ang concern natin kung papaano magiging maayos yung mood niya. Basta ngayon, ang maganda ay sabihin mo sa kanya na ready ka na sa mga responsibilidad at sabay kayo na harapin ang pagiging mga magulang ninyo in a few months time. Ganoon na lamang. Huwag na mag-away pa. Hindi siya ganong kalaking problema, pero you make yourself available next time na meron siyang gustuhin o kailanganin niya ng suporta. At dyan na nga po natin tatapusin ang ating Dear Kuya Poy, maraming salamat sa iyo, Gabo, sa pagtitiwala sa H2H Heart to Heart. At syempre, congratulations din naman sa sumagot sa ating H2H Confessions kay Elma Paderon ng Daraga Albay. Ikaw nga ang magkakaroon ng sulit TV box ngayon, Elma Paderon. Kaya congratulations to you. Papaano? Bukas ulit, mga kapatid. Magkarinigan tayo, magkita-kita rin online. Nakasama nyo nga po ang inyong lingkod. Ako po si Kuya Poy, ang inyong gwapopoy dito sa ating programang H2H Heart to Heart tuwing alas 12 ng tanghali. Dito sa 92.3 Radyo 5 True FM. Dito tayo sa totoo.